Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs or Cross Watchers. Ito po yung reading nyo, November 23 to 30. Pero timeless reading din naman ito kahit kailan nyo ito mapanood. Yan, maraming salamat Scorpio sa patuloy na panonood, pagsubaybay ng mga readings ko. Thankful, grateful po ako at malaking tulong po yung inyong mga like, follow, subscribe, comment, and shares. Sa mga interesado mag-avail, mag-inquire ng private reading ko, panoorin nyo na lang hanggang dulo or pakibasa nyo lahat ng nakasulat sa description. Andyan po lahat ng details pati link na kailangan ninyo. Mag-ingat kayo guys sa mga gumagaya ng page ko. Marami nang nangongopya ngayon, impostor. Tandaan ninyo basta nag-PM sa inyo na God friend, hindi po ako yon. Okay? Sa TikTok man yan, sa Instagram, sa FB. Unang card mo, Scorpio, you have Quill, get back to the basics. Quill is something about pagsusulat. Hindi ko alam kung may mga kailangan kang pirmahan dito o pwedeng mga kontrata to, check sa mga pinipirmahan. Approvals, mga documents, or correspondence, mga sulat, yan, pwedeng email. May kailangan kang balikan hindi ko alam kung ano yung tinutukoy niyang basics na yun Pero meron kang something na kailangan mong ibalik sa dati or simulan uli, no? Ano pa, Scorpio, you have Lion. Time to act na daw, Scorpio. Kailangan may gagawin kang action, kilos para dito sa sitwasyon na ito. Ayan You need to take action. Yan lang yung ibig sabihin yan. Maging matapang ka, maging bold ka with the lion. Okay? You can do it. Hindi ka pwedeng maduwag dito, mag-alangan. No? Basta merong sitwasyon na kailangan mong kumilos, gumawa ng aksyon. Someone going out of your life. Pwedeng tao na aalis sa buhay mo. Pwede rin may pagtatapos ng sitwasyon kung anumang situation ito. Scorpio. May pag-alis and merong ending. Relationship man yan or kung anumang situation. Chain, sunod-sunod. Ihanda mo ning sarili mo, Scorpio. Pag nakita natin tong chain na to, pwedeng may mga sunod-sunod na pangyayari dito. Oo. At sabi kasi dito, makaka-apekto sa'yo to sa buhay mo kung ano man itong mga ganap na to at siya. Magkakasunod. Pwedeng related dito. Mga chain of events, sunod-sunod na events na magkaka-relate sila. And ang kasi na may impact sa buhay mo, yan yung sinasabi dyan na importante. So, maging prepared ka. Someone na nakakaisip sa'yo, someone na importante ka para sa kanya, you are highly thought of. Naaalala ka, namimiss ka, or iniisip ka niya, kino-consider ka niyang mabuti, okay? Basta, sabi ko nga, importante ka dito sa person na to, romantic man po yan or hindi. Dolphin, wow, financial ito, ayan, ang ganda. May increase pagdating sa pera. Madadagdagan na uli yung datong mo, madadagdagan na uli yung kita mo or tubo mo kung salesman ito. Something na ginawa mo in the past, yun yung aanihin mo, magbubunga ng maganda at magkakaroon ng increase pagdating sa kaperahan. Sweldo mo man yan, o baka iba sa inyo, pumaas yung sahod ninyo or 13th month pay o kung mang pera na paparating sa inyo, madadagdagan yung kaperahan ninyo dyan. For sure, may marireceive kayong money. Vacation, nangangamay vacation itong mga susunod na araw hanggang matapos itong November, no? May bakasyon. Leave, bakasyon, break, ano man tawag nyo dyan, bull. Huwag ka daw mag-back down. Ito nga yung sinasabi ko Matapang ka, maging bold ka.
Kailangan mong i-assert sarili mo dito. Oh. I-assert. Bakit? Kasi kailangan mong kumilos eh. Kailangan mong maging bold as the lion. Ito rin, wag ka daw mag-back down sa opposition. Kung ano man tong kakaharapin mong opposition na to, tao man yan, bagay o sitwasyon. Wag kang aatras. Wag kang, tawag dun? Wag kang maduduwag. Wag kang mag-give up. Okay? Show strength and fortitude. Ayun na nga, sabi ko nga. Lion is also symbol of strength. So, ito na nga yun. Kailangan mong maging matatag, malakas ang loob, matapang, maging bold, wag kang aatras, wag kang susuko dyan, wag kang magpapa-intimidate. Ayan. Wag magpapakabog. Yun ibig sabihin nito. Sitwasyon man tong kaharapin mo na yan or tao. Tignan na natin, Scorpio, love life mo. Ay, ano ba to? May kinalaman dito, ikaw na magbasa. Uy, mukhang may magaganap sa inyo nung person. Oh, may tsuktsakan blues, connect, bolt in, let's bolt in, may ganun sa inyo. Bolt test 5. Kaya lang baka ginugood time ka nito, mag-ingat ka. Ayan na, baka magaling lang yan pagdating sa tsuktsakan Scorpio. Okay. Hindi ko alam kung sino kung pareho kayo nag-i-enjoy dyan. Ako, pero baka mamaya ginugood time ka lang kasi or magaling lang yan pag mga bagay na ganyan. Divine Masculine. Pagiging aggressive or parang siya yung sa kanya manggagaling, siya yung mag-i-initiate, ayan. Hindi ibig sabihin neto lalaki agad ha. Okay? Qualities ito. Pwedeng hindi ito talaga gender. Huwag yung pansinin yung gender na nakalagay dyan. Ibig lang sabihin neto, masculine energy. Sabi ko nga pagiging initiator, yun yung nafe-feel kong energy dito. Siya yung mag-i-initiate. Siya yung magbibigay sa iyo ng first move, motibo. Kasi nga, ayan, may physical SEX kayo dito Ewan ko. Okay? Nako. Baka mamaya committed na tong tao na to. Mag-ingat ka lang sa mga kinakatsuktsakan mo. Scorpio, mga binubolt-inan mo dyan. Kinukunikan mo. Kasi baka mamaya, committed na to. O baka naman, alok-aloking ka rin nito. Hindi ko alam kung aloking ka. Malay mo naman, mag-propose sa'yo. Kaya lang, yun. Baka kasi kinugood time ka lang din. So, maging maingat ka rin. Okay? Mamaya, kakonect ka niya. Mag-propose sa'yo, mag-commit sa'yo, pero committed na rin pala sa iba. Diba? Madalas naman nangyayari yung mga ganyan. O baka indecent proposal to kasi merong ganito, may SEX tas proposal. Malay mo, alokin ka ng indecent proposal. Ay, fated meeting to. Oh God, so ito ay fated. Important connection, sabi talagang nakatakdang mangyari sa inyo tong bagay na to, nakatakdang magtagpo kayo ng landas netong person na to at may mangyayari sa inyo. Hindi ko nga lang masabi kung mauuwi ito sa proposal or baka mamaya committed na. Okay, mga binanggit ko kanina. Basta fated itong connection na to. Okay. Pwedeng may mangyaring bagay, Scorpio, na kinakatakutan mo. Sorry naman, pero yung lumitaw dito, ayan. It seems na ito ay something na nakakatakot para sa'yo or pwedeng maging pwedeng ito yung mga fears mo or insecurity mo. Or pwedeng may mangyari talagang something na nakakatakot pagdating dito sa connection ninyo. Okay? Tignan na natin yung iba pang cards. Knight of Wands,
Six of Swords. Hanged Woman. Nine of Swords. At saka Five of Cups. Tapos sa bottom ng deck mo, you have Six of Cups. Okay, may strong energy ng fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. So, baka Leo kasi may lion din lumitaw dun eh. Pero basta, may fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Pwede rin may air sign, Gemini, Libra, Aquarius. May water sign din, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay. Water sign, fire sign, air sign. Yung mga meron dito. Alam mo, lakas talaga ng energy na kailangan mong maging malakas ang loob. Etong card na to, at saka tong lion, you need to take action. Kaya siguro may masculine energy dito. Ibig sabihin, baka kailangan ikaw din yung mauna. Pwedeng hinihintay ka niya. Dito sa love life mo kasi parang may naghihintay dito kung sino yung magme-make ng first move eh. Basta merong magme-make ng first move. Pero this is a card na nagsasabi sa iyo na kailangan mo mag-take ng action. To, lakasan mo loob mo, maging bold ka. Yun din yung may sinasabi nung lion sa iyo. Kailangan ditong kumilos. Yun lang yung maliwanag na energy nito. Okay, baka may mga maiipong emotion, aggression sa iyo, kailangan mo i-release. Basta ito, something na naipon sa'yo na kailangan mo i-release, ano man tong energy na to na naipon dito, kailangan mo mag-take chance, sumugal, lakasan yung loob mo, mag-live out of your comfort zone and gumawa ng kilos or action. Okay, this is something that is a challenge na kailangan mong harapin or gawin, Scorpio. Ito naman, Six of Swords, energy ng pagiging stuck. Okay, mukhang may stuck ka itong susunod na 7 araw, itong 23 to 30 ng November. Instead na maka-move forward ka, hindi mo magagawa yung pag-move forward. So, kung gusto mo umalis, gusto mong lumipat, gusto mo ng improvement, parang hindi mangyayari yon kasi may stuck ka dito, oh. I-consider mo daw yung head mo instead of your emotions. Gamitin ang head over heart matter dapat ito. O, eto na naman. Tapos na yung period ng inactivity. Dapat talaga gumalaw ka na, kumilos ka na. Okay? Tapos na yung waiting game sa tingin ko. Kung may mga bagay man na postpone, na delay, na tenga, na stuck. Ito na dapat yun. Kailangan mong kumawala. Okay? Kasi ito, parang diba may binanggit na naman ako, mai-stuck na naman dito. Kailangan mo talaga mag-break free. Lakasan mo loob mo. Kumbaga parang pag wala kang gagawin, hindi ka magiging daring, matapang, hindi ka makakaalis. Yun lang yung nakikita ko. So, you need to take action. At huwag kang magpa-apekto sa emotion mo. Sabi dito, head over heart yung gamitin mo. Okay? So, this time, hindi totoong wala kang magagawa. Baliktad yung hangman mo. Sa tingin ko, may magagawa ka. Kaya nga yun yung gagawin mo para hindi ka ma-stuck up dyan. Okay? Punta na tayo sa Nine of Swords mo. Nako, eto na naman yung mga nakaka-paralyze na situation. Ayan. Sobrang pag-iisip. Pwedeng sobrang imagination. Mga fears, worries, anxieties, insecurities, lahat ng negative-thinking na maaaring yun yung nagto-torture sa'yo. This is a card of torture. Torture of the mind actually eh. Okay? Pwedeng iba sleeplessness, walang katahimikan, walang peace of mind. Pwedeng iba nagkakaroon kayo ng mga nightmares. May fears kasi dito, Scorpio. Yan yung dalawa. Yung sa love life mo kanina. Sabi ko nga mukhang may mga bagay na kakatakutan mo. Yan na naman si overthinking. Ayan na naman si fear, insecurity, anxiety. Okay? And yun yung makaka-torture sa'yo. Wala kang tulog, wala kang peace of mind.
Okay, pagdating naman dito sa Five of Cups mo, this is release sa wakas. Okay. You need to release whatever itong dapat mo nang bitiwan na ito. Scorpio, you need to move on. Kung di ka pa naka-move on, ito na yun. Get rid of the old patterns. Palitan mo na yan. Mag-break free ka na dyan. Nasaan na ba yun? Ito. Nine of Swords. Ito na yung ticket mo eh. Para makatakas ka dyan sa stock up, sa pagiging, sa pagkakatali mo dyan, sa pagkakatrap mo dyan. Okay? Ito na yun, yung ticket mo. Depende na kung tatanggapin mo talaga. Okay. I-let go mo what does not serve your highest purpose. Ito na yung mensahe ng card. So, move on, release what you need to release para makawala ka na dito, oh. Ito, yung paglipat, yung improvement na hindi matuloy-tuloy dahil nga ito ka eh. Ito ka na naman eh. Nai-imprison ka na naman netong pagiging stuck mo rito. Ito nga, kung mawala ka na dapat dito eh. So, ayan na. Ito na yan na yung ticket mo para mayalis mo yung sarili mo dyan. Huwag mo nang balik-balikan kasing nakaraan. Ayan na naman yung nakaraan mo. Ano ba to? Mga nightmare, past memories. Sabi nga eh, what no longer serves your highest purpose, you need to let go, you need to release. At mukhang yung nakaraan yung isang reason doon, Scorpio. Okay, yan yung pinakasusi, yung pinakaticket mo para makalaya ka na finally. So Scorpio, sana nakatulong sa'yo itong reading na to. Take care, God bless, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.